Ngayong episode, umattend tayo sa pinakamalaking trucking event sa ating bansa. Madami tayong matututunang kaalaman na makakatulong sa trucking business operator at drivers. Yun pong tinatawag natin kapag nag-o-order po ang isang tao sa kanilang mobile application. Ang gusto po natin, mas saan kumikita po, ayun talagang nagtitinda at kung sino po yung nagde-deliver. Philippine Cargo Transport Directory. This is the 2025 edition. So you will find multiple service providers here within the supply chains. Actually, sir, meron kaming principle na kung tawagin namin ay focus brings expertise. Okay. That means, kung gumagawa ka ng kita ng 10,000 trips in a day, we don't mind. Kasi, ibig sabihin yung 10 mo, 150 pesos lang ang mababawas sa'yo. So, it's not about how much you actually created on the trip, but rather, this is totally focused on per trip basis. Kung 10,000 yung create mong trip, nagdala ka sa Baguio, it wouldn't matter. Ang babawasin pa rin po sa'yo, 15 pesos. Don't forget to follow, like, and subscribe. Welcome sa Transport Logistics 2025. Let's go! I'm Joe, and Port Calls is a news publishing company catering towards the cargo transport industry. So our main line of business is the newspapers. We produce newspapers every Mondays and Wednesdays. It's subscription-based, so you have to subscribe in order to join our listing for the dissemination of newspapers. We also do events. We do seminars, trainings, conferences. We also run custom seminars. So kung sakaling kailangan yung company nyo ng specific training needs, we can help tailor those seminars to your needs, and we can invite speakers from both public and private. So open naman tayo sa ganung options. Ito po yung mga books ni Port Calls. Ano nga ba kung itong book na to? Yes, so this is the Philippine Cargo Transport Directory. This is the 2025 edition. So we will find multiple service providers here within the supply chain. So if you're looking for certain service providers, mahanap nyo in this book. And yeah, what sets this apart from just looking for numbers and emails on Google is that we did our best to search yung mga specific numbers na diretso sa mga tao, sa email addresses as well. Kasi usually nakikita mo info at ganito, info at ganito. We did our best para ma-source na diretso na po kayo sa decision makers, to the owners. So you'll find them right here in this very book. We publish this every year. So this is the 2025 version. Ayun, saka ano po, yun nga po, ang trucking and logistics is the backbone of the economy. Yes. So, thank you po na merong mga nag-update sa atin kung ano ang situation ng trucking and logistics sa Pilipinas. Every anong araw po nagre-release po kayo ng newspaper? Yes, so our newspaper, subscription-based po siya. You get them every Mondays and Wednesdays. But all of our articles you can find online. We're on Facebook, Port Calls, and also our website, portcalls.com. Alright. So, yung cellphone number, office, anong location ng office? Ang location po ng office namin, you will find it here in Pasay City. We're at Sunset View Towers. We're just next to we're nearby the old DFA building. Dito lang po sa Roas Boulevard. So, sa mga kailangan po ng update, sigurado naman na makakatulong po sa mga trucking and logistics company po ninyo. Mag-subscribe na po kayo sa subscription ng Port Calls. Yeah. Malaking bagay po na meron kayo information na nalalaman at makakapag-adjust ang company kung ano man mga pagdating na pagsubok or ano yung mga trends. Yes. No, makaka-adjust po yung mga companies I agree. po ninyo. It's important to be updated sa lahat na nangyayari. That's why news is also essential for any business to know, lalo na sa cargo transport industry. Because you have to be updated kung may mga bagong batas or may congestion ba sa pier or stuff like that. Tama. So it's very important to be informed. Ngayon po, meron tayong panibagong mai-interview na palagay ko makakatulong po pagdating sa mga warehouse, doon sa mga pagta-transport ng inyong mga goods. Ano pong pangalan nyo, ma'am? Hello guys, I'm Rai po from Nutex Certifying. Yun po yung company nyo, Nutex. Yes, Nutex Certifying. Ano po yung mga services or products ni Nutex? Actually, meron po kaming mga material handling equipment. And then, sa services naman po, goods din po yung after-sales support namin. So, after purchase, meron po kaming mga
services. Hindi lang po sa purchase namin, kahit ibang brand ng units, nag-offer po kami ng mga services, parts and maintenance, yan sir. Ano pa po yung mga products nyo katulad po nito? Yan. Ayan. So meron po kaming mga iba't ibang forklift. Meron kaming reach truck, meron kaming scissor lift, pallet mover, pallet truck. So yun po yung mga iba't ibang ano na. Okay. So palagay ko ito yung mga hinahanap ng mga companies sa export processing zone. Miss Rai, ano ba po yung edge nyo sa services pagdating sa after sales? Yan, sa after sales, meron po kaming service parts and maintenance. So nag-offer din po kami ng mga PMS, ganyan. So kahit ibang brand po yan, kahit hindi kay Hangchan, nag-offer po kami. Ayun, mag-inquire lang po kayo sa amin and then mag-offer po kami sa inyo. Yun, ibig sabihin, kasi hindi ka mamomroblema na saan ka bibili ng parts, nung binili mong equipment. Lalo na kapag ganito, mga bare months, dire-diretso ang production, hindi ka pwedeng masiraan ng equipment. So, Tama, sir. kailangan lagi kang may backup, lagi kang prepared. So, sa mga nangangailangan po dyan ng mga Material handling equipment. sa mga nangangailangan po dyan ng material handling equipment, kontakin nyo na po si Miss Rai. Ano po ang contact details ninyo? So, ang contact details namin for our email, service maintenance at npcforklift.com or sa akin po mismo, admin@npcforklift.com. And then, for our number naman, sir, 0917-57-17116. Ay. Yan, sir. So, meron din po kaming Facebook, Nutec Certified Inc. Hangcha Forklifts. Saan po nga pala yung location ng ng inyong office? Ang office po namin or ang showroom namin ay sa Osmeña Highway sa may San Andres Bukid. Okay. So, yung mga nanghahanap dyan, ang dali lang hanapin nun, Osmeña Highway lang pala Yes, sir. Yung natuklasan na mas magandang biyahe daw, at mas magandang rate, at mas makakatulong po ang company na to doon sa mga naghahanap ng biyahe na L3, motor, kung ano man forms of delivery. Ngayon po malalaman natin. Kasama po natin si Ma'am. Thank you po, Sir Joey, for giving us the time to really be featured and at the same time to get the opportunity to tell the people kung ano po ba yung meron kay Tex. So, the Tex is actually meant for us to really keep offering something, an alternative to the Filipino people. Paano namin to ginagawa, Kuya Joey? So, just to give you an overview, yun pong tinatawag natin kapag nag-order po ang isang tao sa kanilang mobile application. Ang gusto po natin, mas ang kumikita po, ayun talaga nagtitinda at kung sino po yung nagde-deliver. Now, how does it work? Ganito ka simple. If say for example, nagbibiyahe ka, Kuya Joey, nag-deliver ka. Ang cost ng delivery mo, 1,000. Alam mo ba mangyayari sa 1,000 mo? Hindi pa kikialaman ito ni Tex. Rather, it will be fixed 15,000 ang siyang babawasin lang sa kita mo because of the application. Okay. That means, kung gumagawa ka ng kita ng 10 1,000 trips in a day, we don't mind. Kasi, ibig sabihin yung 10 mo, 150 pesos lang ang mababawas sa'yo. So, it's not about how much you actually created on the trip, but rather, this is totally focused on per trip basis. Kung 10,000 yung na-create mong trip, dala ka sa Baguio, it wouldn't matter. Ang babawasin pa rin po sa'yo, 15 pesos po. So, that's the good thing. Paano namin to ginagawa? Because we partner with different big companies that are actually top MNCs. From our cloud to our APIs and to all of our system. And then, ang pinakamaganda, Kuya Joey, this is a good news that we wanted to tell the people. Kapag po kayo sumakay sa sasakyan, kunwari si Kuya Joey nag-deliver, yung pong sasakyan ni Kuya Joey will be installed with Internet of Things. Meaning, kung mamatay man po yung cellphone ni Kuya Joey, yung pong sasakyan niya can still be monitored utilizing the Internet of Things. Alam ko kung saan dumaan, pwede ko makapture kung kailan siya inantok, kung kailan siya nagsigarilyo, pwede po nating makita kung wala siyang seatbelt, and then kung nawawala siya sa lane during driving, our system can detect that. Bah, malaking bagay po yan, lalo na pagdating sa safety. Yes. Tsaka, dyan din maiiwasan yung mga bagay na naging parang usual ng ginagawa na mga, yung iba naririnig ko, nagpapaihi ng diesel. Exactly. Yun naman, pag nasa malayong mga biyahe, meron pala silang contact doon, yung truck, umaandar, hindi alam ng may-ari, kumukuha ng ibang biyahe doon. Nothing against naman po sa mga truck drivers dahil ako po ay chairman po ng One Truckers Philippines. Ang mga member po namin dyan, mga truck drivers all over the Philippines. Wow.
So, ang pinopromote namin kasi doon yung bayanihan eh. Opo. Meron din naman kasi talagang mga gumagawa na Hindi something natin bad inaasahan. talaga. Yes. Yung minsan naman yung kasarapan na nagmamaneho ng sigarilyo or minsan pinipilit, antok na pala. Opo. Tinitingnan natin minsan. Pinipilit pa rin. Opo. So, meron tayong mga ganitong klaseng system ngayon na pwedeng makatulong sa safety po ng mga bumabiyahe natin, mga truck drivers natin, as well, yung mga may-ari naman ng truck, hindi naman sila kawawa kung sakaling ma-wreck yung kanilang mga Totoo po. sasakyan. So, ano pa po yung mga pwedeng services na maitulong po ng Okay. inyong company? Ito po yung mga problema na sinusolusyonan ng text. Number 1, kadalasan, nire-review natin yung nangyayari sa GPS. Paano nangyari? Kailan pinatay yung system? Saan nawala? Sa system po natin, the moment na nakita namin ikaw ay biglang nawala sa camera, captured na kagad ng system yun. Bakit? Kasi syempre pwede kang mag-alala, ano nangyari sa driver? Saan siya napunta? At Kung saka- sakaling nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari, yan ang nagiging problema. But, this is one thing that we wanted to tell you. Sa system po, kaya namin siya nilalagay kasi ang pinoproteksyonan natin lahat ng bagay. Pinoproteksyonan natin yung mga dinideliver nila. Pinoproteksyonan natin kahit sino yung mga taong mismong nagde-deliver. Kasi nakita niyo naman ang storya ng news. Nawala na. Yung pala, hindi natin inaasahan. Nandoon na namatay na. But, that's what we're doing 10 steps ahead before the incident comes in. That's true protection of the security, but what we offer through the Internet of Things. Napakaganda po niyan. Yes. Tsaka yung, imagine kung isang truck ang mag-cause ng accident, Opo. maraming buhay ang pwede niyang kunin. Opo. So, ngayon tayong mga ganitong mga high-tech na mga equipments ngayon na pinopromote po ng company ninyo Yes. na pwede pong ma-avail ng ating mga trucking business operator. At paano po nila kayo makokontak? We will be sharing actually our link para kay Sir Joey. Para po pag QR code nyo po, makarating po kayo sa aming website. And then, we also have different QR code. Kung kayo po ay isang fleet provider and you wanted to support this advocacy, sabi nga namin, ang text is not just a negosyo. This is a movement that the way we change the lives of the Filipino people. Kasi nasanay na tayo, okay lang yan. Kahit na ganun kamahal, sige, go for it. But at the end of the day, pag pinagsama-sama mo ang lahat ng kawalan na ito, masyadong malaki na ang nawawala sa mga Pilipino. Yes! Sa halip na pangbayad mo na ng diesel, pangbayad mo ng maintenance, change oil ng mga sasakyan, nagagawa mong i-safekeep po ang mga ito. And this is what we're trying to disrupt into the market. Plus, hindi po tayo nakafocus lamang sa protection ng end consumer alone. Kinukonsider po namin ang pinakamataas na bahagi ng antas ng pag-aalaga sa mismong rider. So po, nakita ko nga po habang nag-uusap tayo, Yes. na-realize ko po na lahat ng factors sa nasi-secure mo eh. Yes. Isang bagay pa na nakikita ko dyan, lalo na yung mga uso dyan, yung mga kotong sa kalye. Opo. Yung mga ginagawang pinaperahan yung mga truck drivers, yung mga riders. Pag may ganito kang system, may evidence ka na mali yung huli sa'yo. At Kuya Joey, did you know, I was not able to mention this during my talk. Kahit po ang mga rider sa amin, merong camera. Hindi po ito para lamang sa kotse. Why? Kung titingnan nyo po, ang pinakamaraming units that's actually servicing in this one, riders. Riders. These are the people that are actually doing the last mile. Sabi ko nga, kahit gaano kaganda yung ipinapangako ng iyong negosyo sa 5 stages ng logistics, kung yung last mile delivery mo will not be able to make it, it's a break deal for the business. Pero ang tanong, hindi ganong kadali ang maging last mile delivery. Hindi ganong kadali na ihatid mo yung lahat ng kargada ng kahit anong uri ka pa ng sasakyan. That's the reason why we believe that you matter in this supply chain system. And that's the reason why kasama po sa lahat ng equation, lahat ng factors, yung safekeeping din po ng mga gumagawa. Nakaka-high moral po yan Yes. para doon sa mga drivers po Opo. natin na may ganyang company. Yes. At saka isa pa yung safety nga nila, napapahalagahan Opo. nyo. Ano ba po yung mga units na pwedeng ipasok po sa inyo kung sakali? Lahat po ng uri ng sasakyan, kami pa rin po yung kauna-unahang magkakaroon ng e-trike. Bakit? Kasi si e-trike, we partner with different government institution as well. E-trike, okay. At kung meron man po kaming mga ibibigay sa inyo ng mga
references nyo kung saan kayo pwedeng makabili nito, sinisigurado po namin, kailangan ito po yung maging pinakamababa sa market. Why? Right. Si Tex naman, we can always be profitable. But I always say this, we all can be profitable but we have to be compassionate. And lahat ng tao gusto namang kumita. Pero tingnan din natin yung isang makataong pamamaraan kung paano natin ito dadalhin. At hindi po kami nakafocus lamang palagi sa kung may problema rider mo, sumbong mo sa amin. Kung meron ka nakitang hindi magandang ginawa, sumbong mo sa amin. Kami, binibigyan po natin ng proper orientation para matuto sila sa proper customer service, how do they address questions, Yung challenges. attitude nung driver, no? And Na the customer service delivery po. paano ka sumagot doon sa mga client mo. Yes. Na-uplift yung quality ng trabaho Opo. nila. Mula sa itaas hanggang ibaba. Although it's not arguable right now, no? People will be saying, okay lang yan kahit ano. Pero sa amin, it really matters to us how we give you orientation on your personality, the way you present yourself, sa pananalita, kung paano ka mag-isip. We give them that kind of orientation. And the good thing about this, yung orientation po namin, hindi siya human-intervened training. Lahat po ito nilalagay namin sa learning management system. Bakit? Kung iti-train kita ngayon, pagod na ako, baka yung training ko magbagsak. Mababa quality na. Yes, Okay. mababa quality. Pero kung happy ako, if I give you the training, baka masaya ka. But if I put this in the system, at hindi maintindihan ng rider kung paano gagamitin yung apps, paano yung gagawin, what they need to do is just keep playing back the process. And it gives a lot of easiness. Bakit? Inaabot natin hanggang lahat ng uri ng mga riders. Lahat ng uri ng mga drivers. Kasi, ito ay isang napakabigat na negosyo. Totoo. Isang napakabigat. At sabi ko nga, people, they look at the delivery team ng basta-basta. To be honest, hindi po lahat ng tao may pagkakataong magkaroon ng sasakyan. And that kind of value, we put this in the equation. Mataas po yung pananaw namin sa mga may-ari ng sasakyan. Kasi, namumuhunan. Namumuhunan. Yung Yes. iba, utang pa. Opo, Diba? nagbabayad ng monthly. So, dapat talaga, masecure natin yung mga points kung saan pwede silang malugi. at matulungan. O matutulungan po, hindi lang si operator, pati si rider, pati Yes. safety. Saan po nila kayo matatagpuan kung sakali? Ang office po namin, ang corporate office namin is located in Ayala Circuit. Okay, this is being built and will be inaugurated. And then we also have warehouse in Malolos. And then we also have office. So, different location po. But, here's the thing. Ito pong movement namin so that we can actually serve more people. The Frank Corp has actually helped us in fail-proofing the business model for the franchise. Meaning, if we wanted to reach more, the greater numbers of Filipino, meron po kaming franchise that we offer. Para nang sa ganun, hindi lamang po concentrated that do it all by yourself kami. Ibig sabihin, kung meron kaming individual or entrepreneur that wanted to share the same vision, the same shared advocacy that we wanted to help to the Filipino, welcome po kayo para maging partners. Yung pong mga drivers natin, they're not just concentrating in delivery, Kuya Joey. Example po, Kuya Joey, nakalimutan ko yung bag ko. Meron po kaming delivery runner. Ibig sabihin, yung driver po, they can receive errands. Ibig sabihin, pakibalikan po, meron po ako naiwanan, kukunin ko po yung aking bag, nakalimutan ko po sa lugar na to, kaso hindi ko na kayang takbuhin, so pwede na po nyo kaagad iutos yan sa driver. What does it do? We're not just creating trips, but we're also creating jobs for people. Bakit? Binabawasan natin ang mga full-time tambay. Kaya yung kanta namin, kung maririnig nyo po, tinatalakay namin dito, even the one tamad story of the Filipino. Hindi na po siya bahagi ng makabagong pamamaraan ng pamumuhay. Kung talagang gusto mo, tutulungan ka namin. Pamamaraan kung paano mo gagawin. Pero paano ginagawa? Hindi sapat ang sikap lang, kailangan may tamang diskarte. So how do we do that? Rider ka na, you can also accept the errands. Pero pag sinabi mo sa amin, I don't want to accept errands, tatanggalin namin sa options ng marireceive mo. Pero kung ikaw ay kotse, ikaw ay riders, ikaw ay H100, ikaw ay truck, you wanted to do errands, pwede pa rin. Okay, so itong app na to, part po ng app niya to, no? Yes. Nakita ko dito, yung mga, pati yung pwedeng maging human error, Opo. na basic human error na madalas, napag-isipan nyo na ipasok nyo Yes. sa app. Meron pa si Kuya Joey, dadagdag ko na. Ito pong ating mobile application, it also has the delivery genie. Example, meron kang binabantayang matanda but you cannot get out because you have to watch.
Kasi dahil bantay ka, ang gagawin mo, kailangan mong bumili ng pagkain. Pero yung pagkain bibilin mo, hindi naman siya restaurant. It's a grocery. Click, find the store. Lalabas na po dyan lahat ng restaurant natin at lahat ng store that's available here. Ibig sabihin, we're also giving opportunity kahit tindahan ni Aling Nena para makapagbenta po siya. Baka mamaya naman ang kailangan lang pala yung, let's say, ingredients For soft drinks lang ang bibili mo. Yun lang pala, parang hanapin mo pa siya. Yes. So, mas Dito lang pwede na. magiging precise. Yes. Yung mga... That means kahit katabing tindahan mo, Kuya Joey, nandudong ka lang minsan. This is what's happening abroad. Nasa taas lang, papabili ng soft drinks, nasa baba. Ito, meron na rin tayo. So, that's an opportunity. Ayos to. Abangan nyo po sa mga susunod na episode natin, ha. Ipapakita natin lahat to kung ano tong gano'n ka high-tech to. Pati isipin nyo, pati pagkakamali mo, aabangan nila para itama. Opo. And I want to give this to you, no? Ito po yung tagline namin. Sabi namin, kung kailangan ng sasakyan, i-text na yan. Gutom ka ba, i-text mo na. May utos ka, mag-text ka na. Yun po ang tagline niya. Yes. So, yun po, abangan po natin. Muli, ako po si Joey Nunez, delivering peace of mind. Thank you so much. Don't forget to follow, like, and subscribe.